Noong April 2023, si Alberto Rolon at ang kanyang asawa na si Zoraida Bartolome at ang dalawang anak nila na si Adriel at Diego ay lumipas sa bagong bili nilang bahay sa Romeoville, Illinois. Sila ay sabik nang tumira sa tahimik na lugar kasama ang tatlo pa nilang mga aso. Si Alberto ay nagtatrabaho bilang distributor ng mga wine at beer, samantalang si Zoraida naman ay nagtatrabaho bilang quality control sa kalapit na manufacturing plant. Dahil may dalawa pa silang maliliit na mga anak, salitan sila sa pagbabantay sa mga bata. Si Zoraida nagtatrabaho sa araw at siyang naghahatid sa mga bata sa school. Si Alberto naman ay sa gabi nagtatrabaho. Sa kabilang banda naman sa Streamwood, Illinois na may layong 27 miles mula sa Romeoville, isa pang kwento ang nagaganap. Si Nathaniel Huey Jr., 32 years old, at si Ermalinda Palomo ay magkasintahan na 8 taon nang nagsasama. Si Nathaniel ay may 3 anak mula sa dating karelasyon at si Ermalinda naman ay mayroong 5 anak mula sa dating mister. Si Nathaniel ay nagtatrabaho sa private security firm na tinatawag na Black Bear Security. Sa kabila ng 18 years na age gap nila, naging maayos naman ang kanilang relasyon. Pero hindi talaga maiiwasan na nagkakaroon ng problema, lalo na sa usaping third party. Sa loob ng 8 taon nilang pagsasama, makailang beses na nagkaroon ng ibang babae si Nathaniel at yun ang isa sa naging problema ni Ermalinda. Marahil dahil na rin sa malaking agwat ng kanilang edad, kaya hindi maiiwasan na makaramdam din si Ermalinda ng pagka-insecure. Dahil nakaharap si Ermalinda sa matinding pagtataksil, kaya nagsimula na siya makabuo ng plano na masasabing nakakaloka na isiping magagawa ng isang tao dahil sa matinding selos at takot na mawala sa kanya ang lalaking minamahal. Ito ay isang plano na pinagsama ang katotohanan at katang-isip sa pamamaraan ng pagmanipula. Sa loob ng maraming taon, hawak na Ermalinda ang pagkontrol kay Nathaniel. Kinumpinsi niya si Nathaniel na nagtatrabaho siya para sa isang mapanganib na organisasyong kriminal bilang alyansa sa pagitan ng mga kartel ng Mexico at Bulgaria. Ang lalim ng kanyang pagmamanipula ay nakakagulat at siya ay lumikha ng isang hierarchy ng mga gawa-gawang karakter at ang bawat isa ay may natatanging tungkulin. Mayroong mga boss, shot callers, hackers, nakamamatay na mga hitman na parte ng ilusyon at imahinasyon ni Ermalinda. Para mas maging kapani-paniwala ang panlilinlang niya kay Nathaniel, gumawa si Ermalinda ng maraming peking social media account na bawat isa ay nakalink sa isang karakter sa kanyang gawa-gawang criminal web. Umabot pa siya sa punto na bumili na siya ng mga cellphones para makipag-usap sa iba't ibang mga personalidad para makatotohanan ang kanyang ilusyon, para magpanggap na isang buong kartel na nag-oorkestra sa bawat galaw ni Nathaniel. Alam na Ermalinda ang mga pinakatago-tagong sikreto ni Nathaniel, mga ginagawa nito araw-araw at ang kanyang mga kahinaan. Kaya minanipula niya si Nathaniel sa paraan na hindi niya malaman ang totoo at hindi totoo. Nabalot ng takot si Nathaniel dahil nakumbinsi siya na nakikita ng mga kartel ang galaw niya bawat araw. At ang kanyang buhay at buhay ng kanyang pamilya ay nasa panganib pag hindi siya sumunod sa mga iuutos at ipapagawa sa kanya. Kaya sinunod niya ang kunwaring utos sa kanya. Sobrang naniwala si Nathaniel sa binuong imahinasyon sa utak ng Ermalinda. Handa siyang gawin ang lahat para lamang makaligtas. Ang obsesyon ni Ermalinda sa pagkontrol sa utak ni Nathaniel ay ang siyang sumakop sa isip at damdamin ng lalaki. Sa loob ng 8 taon nilang pagsasama ay ilang beses na rin nagtaksil si Nathaniel. Kaya yun ang nag-udyok kay Ermalinda na gumawa ng katang-isip na cartel para mamanipula at takutin si Nathaniel. Kaya nung nalaman niya na may bagong karelasyon na naman si Nathaniel, sobra siyang nagalit. Handa si Ermalinda na tapusin ang relasyon ni Nathaniel sa bagong babae niya na walang iba kundi si Zoraida, ang tapat na misis ni Alberto at ina ng 2 maliliit pa na bata. Noong una ay nagpapadala lang si Ermalinda ng mga messages at tinatawagan niya si Zoraida para takutin. Nagpapadala din siya ng mga pagbabanta para takutin si Zoraida at iwanan na si Nathaniel. Pero hindi bumitaw si Zoraida sa relasyon nila ni Nathaniel sa kabila ng mga pananakot na natatanggap niya. Kaya mas lalong nagalit si Ermalinda. Pakiramdam niya hindi gumana ang lahat ng mga ginawa niyang paraan para iwanan ni Zoraida si Nathaniel. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng marahas na aksyon. Gumawa ng paraan si Ermalinda na makontak ang walang kaalam-alam na mister ni Zoraida at sinabi ang tungkol sa relasyon ng kanyang misis sa kanyang boyfriend. Sinabi niya kay Alberto na, "Your wife is cheating on you with my fiancé Nathaniel. I tried to warn her but she won't listen. For the safety of your family, she needs to come clean. Nathaniel is armed.
Rifles, gun, you name it. Your wife is putting your children's lives in danger and she knows it. Sobrang nagulat si Alberto sa nabasa at nalaman. Hindi lamang siya nagalit dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa. Galit na masira ang kanilang pamilya kundi dahil sa malalagay sa delikado ang kanilang buhay. Lalo na ang kanilang mga anak na sobrang maliliit pa at walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Ito na ang inaantay na Ermelinda na isagawa ang kanyang plano. Pinapalabas niya na si Nathaniel ay delikadong tao, miyembro ng mga gang na may koneksyon sa matataas na tao sa mundo ng mga kriminal. Dahil sa kanyang mga ilusyon, ang buong akala niya ay matatakot din niya si Zoraida at tapusin na ang relasyon nila ni Nathaniel. Dahil sa matinding galit ni Alberto, tinuntun niya si Nathaniel at sa matinding galit niya, binutasan niya ang gulong ng sasakyan nito. Itong magagawa ng isang lalaki dahil sa pagtataksil ng kanyang misis. Kinakailangan niya na mailabas ang kanyang galit. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, biglang napagtanto ni Alberto na mali ang kanyang ginawa. Kaya nagawa niyang sumulat kay Nathaniel, isang sulat na naglalaman ng paghihingi ng tawad at remand. Sinabi ni Alberto na babayaran niya ang sinira niyang gulong at iginiit niya na tapusin na nila ang kanilang relasyon. Dahil sa sobrang galit, muli na namang pinairal na Ermelinda ang kanyang imahinasyon na kartel. Nagkunwari ulit siya na isa sa mga boss. Minessage niya si Nathaniel na magpakatotoo sa kanyang sarili. Hinikayat din niya si Nathaniel na tumigil na sa pagkikipagkita kay Zoraida at tratuhin si Ermelinda na may respeto at sundin ang mga gusto nitong mangyari. Inutos din niya kay Nathaniel na makipagsiping kay Ermelinda noong araw na yon. Hanggang sa dumating ang September 2023, dahil sa desperasyon na mapatigil si Nathaniel sa pagtataksil sa kanya, nag-isip muli ng plano si Ermelinda. Isang plano na hindi lamang sisira ng buong pamilya kundi pati sa buhay ng mga taong konektado ng kaparehong pamilya. Isang plano na nabuo dahil sa matinding selos at galit. September 16, 2023 nakatanggap si Nathaniel ng message mula kay Zoraida. Katunayan ay yun ang huling mensahe na tanggap niya mula sa babae. Kinagabihan nung araw na yon, nagmaneho si Ermelinda kasama si Nathaniel papunta sa bahay nila Zoraida. Sila nagparking sa labas ng bahay ng pamilya. Si Nathaniel ay may daladalang baril at sumunod sa utos sa kanya ni Ermelinda. Bumaba siya ng sasakyan. Habang papalapit siya sa bahay, bigla na lamang siya nakatanggap ng message mula sa kunwaring cartel hitman. Inutusan siya na gawin ang utos sa kanya at yun ay ang patayin ng mag-asawa muna at kasunod ang mga bata. Wala nang tanong-tanong pa si Nathaniel at sinunod ang utos ng gawa-gawang cartel ni Ermelinda dahil sa takot. Dumaan siya sa likod ng bahay at pinutol ang screen ng bintana para buksan niyang pintuan. Si Ermelinda naman ay nag-aantay lamang sa sasakyan habang ginagawa ni Nathaniel ang kanyang plano. Kasunod noon, nakatanggap ulit ng message si Nathaniel mula sa hitman na nagsasabing kailangang lumabas na parang pagnanakaw ang motibo. Pagnanakaw na kagagawan kunwari ng mga teenagers. Nasa sala ang buong pamilya ng mga oras na yon at nanonood ng TV. At dahil dumaan sa likod si Nathaniel kung saan ay nandoon ang laundry room, hindi nila kaagad namalayan na pumasok ito lalo pa at maingay ang tatlong aso. Nagulat na lamang ang mag-asawa nung bumulaga sa harap nila si Nathaniel habang sila ay nanonood ng TV. Nanlaban pa si Alberto pero natalo din siya ni Nathaniel at saka binaril sa ulo gamit ang silencer. Habang nakikipaglaban si Alberto, tumakbo naman sila Zoraida sa kanilang kwarto, dala ang dalawang anak at inilak ang pinto. Pero malakas na sinipa yon ni Nathaniel kaya nakapasok siya sa kwarto. Kaagad niyang binaril sa ulo si Zoraida at sinunod ang dalawang bata. Bago siya lumabas, sinaob muna niya ang TV at ang lamesa. Nung nadaanan niya ang mga aso ay pinagbabaril din niya ang mga ito. September 17, hindi na nakapunta sa trabaho sina Alberto at Zoraida. Kaya nag-alala na ang mga taong malalapit sa kanila, lalo na ang kanilang mga pamilya na regular nilang nakakausap. Hindi nila makontak ang isa sa kanila sa mag-asawa kaya bandang 8:43 ng gabi, tumawag na sa mga pulis ang mga kamag-anak para magsagawa ng welfare check sa kanilang bahay. Doon na nakita ng mga pulis ang kalunos-lunos na sinapit ng buong pamilya at ng kanilang mga aso. Pero nagtataka ang mga pulis dahil wala ni isa sa kanilang mga kapitbahay ang nag-report na may narinig sila na ingay, komosyon o kahit naputok ng baril. At wala ring baril na natagpuan sa crime scene. Base sa digital evidence, ang cellphone data at text messages mula sa cellphone ni Zoraida, dalawa ang nakikitang persons of interest.
Pinuntahan nila si Nathaniel sa kanyang trabaho. Sa kanilang interview, inamin ni Nathaniel na may relasyon sila ni Zoraida. Pero mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa brutal na pagpatay. Sa panahon ng interogasyon, naging defensive si Nathaniel. Hindi rin siya pumayag na suriin ang loob ng kanyang sasakyan. Kinahapunan, pinuntahan din ng mga pulis si Ermelinda sa kanilang bahay dahil gusto nila mapatunayan kung may koneksyon ba ito sa nangyaring pagpatay. Dahil wala nakuhang magandang sagot ang mga pulis kay Ermelinda, malakas ang kanilang kutob na may kinalaman silang dalawa. Dahil sa takot na maiipit na sila sa investigasyon, nagplano ang dalawa na tumakas noong September 19, 2023. Sa hindi malamang kadahilan na nag-send din ng message si Ermelinda sa kanyang mga pamilya na take care of my grandchildren. Dahil sa natanggap na message, biglang natakot ang kanyang mga kamag-anak. Sinabi din ni Ermelinda ang nangyayari kaya mabilis din na kumuha ng abogado ang kanyang mga kamag-anak. Sinabi pa nila na si Ermelinda isang biktima lamang at nasa ilalim ng utos ng isang sindikato. Ang hindi nila alam na si Ermelinda mismo ang mastermind ng krimen. Bago sila tumakas, nakipagkita pa si Nathaniel sa kanyang ina noong September 19 sa Target at inamin na siyang pumatay sa buong pamilya. Habang nanginginig pa ang kanyang boses, sinabi niya sa kanyang ina na kaya lamang niya nagawa yun dahil sa matinding takot sa sarili niyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Halos mahimatay sa narinig ang kanyang ina. Tinanong pa niya si Nathaniel na, "Why the children?" Ayon kay Nathaniel, "I thought they would suffer without their parents. I thought they were better off dead." Pero ang totoo, kaya niya pinatay pati ang mga bata dahil sa utos ng imaginary hitman. Tumakas na si Nathaniel at Ermelinda pero hindi nila alam na sila ay natatrack ng mga pulis dahil sa digital plate number reader. Pumunta sila sa Catoosa, Oklahoma kung saan ay nagpark ang kanilang sasakyan sa Walmart. Nakangiti pa silang lumabas sa Walmart patungo sa kanilang sasakyan. Ang hindi nila alam, nag-aantay na ang mga pulis sa parking lot. Pagkapasok nila ng sasakyan, agad sila nagmaneho paalis. Hinabol sila ng mga pulis at inutusan na huminto. Pero hindi sila huminto at mabilis pa na nagpatakbo ng kanilang sasakyan. Dahil sa sobrang bilis nila, lumihis ang sasakyan at bumangga sa center divider. Dahil sa malakas na impact ng kanilang pagkabangga, nasunog ang bahaging harap ng sasakyan. Habang maingat na papalapit ang mga pulis sa umaapoy na sasakyan, sumigaw pa sila sa dalawa na lumabas. Pero laking gulat nila sa narinig at nakita dahil bigla na lamang binaril ni Nathaniel si Ermelinda. Kasunod noon ay itinutok niya sa kanyang ulo ang baril at binaril ang sarili. Sinubukan pa na dalhin sa hospital si Ermelinda pero hindi na siya nagawang mailigtas. Naging trahedya ang kinalabasan ng bawal na relasyon ni Nathaniel at Zoraida at nadamay pa ang buhay ng mga inosenteng bata. At dahil na rin sa matinding manipulasyon at kahibangan ni Ermelinda, pati ang buhay nila ay nawala. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!